The fans are back! Grabe, bumaha ang mga fans ni Kai Sotto sa Kalibo sa isang event na kung saan ginulat ni Kai Sotto ang Municipality of Kalibo at talagang parang isang rockstar si Kai na dumating sa isang event. Grabe rin ang kanyang police escort at talagang closely guarded ang ating idol. Napakaraming mga fans ang nagsidagsaan at it reminds me nung peak ng kasikatan ni Kai na talagang dinumog siya kahit saan magpunta. Mukhang nanumbalik na ang pansamantalang nawalang kasikatan ni Kai. Alam naman natin na humupa ang kasikatan ni Kai simula nung naging undrafted siya sa NBA. Pero after ng kanyang impressive performance sa Olympic qualifying tournament, ay nakikita na naman natin ang spike ng kasikatan ni Kai. Lumulubo na namang muli ang kasikatan ni Kai at ilan na lang ang mga bashers niya online. Napakalaki ng impact ng magandang laro niya versus Latvia at dumarami na namang muli ang mga believers ni Kai. Abot rin hanggang Boracay ang kanyang kasikatan. So in other words, ay bubabalik na ang kasikatan ni Kai and it is expected na masisikat pa ng gusto si Kai in the coming years. Aabot rin ang panahon na hindi lang sa Pilipinas sisikat si Kai, kundi sa buong mundo. Tingnan natin ang mga resibo sa kasikatan ni Kai. Shout out at user, sipagad ang konti Kai. Marating na pinakatuktok ng games mo. Shout out at Victorio Galarian, kaya yan ni Idol ang mga big men ng NBA. Go Idol Kai. Shout out at Jonathan Mangase, generational player pwede siguro, pero magpalakas ka lalo ng katawan para hindi mapapansin yung pagkalampa minsan at para mas lalo kang maging epektibo sa offense at defense. Go, kaya mo yan. Shout out at RC Francisco Jr. Sana nga makuha na si Kai sa NBA. Ang laki na ang na-improve sa move. Laki pa katawan, talagang super na panlaban na siya. Go Kai! At balitang Olympics naman. Stephen Curry, kinakalawang sa 2 salang ng Team USA. Masagwa ang shooting ni Steph Curry sa 2024 Paris Olympics, pero lusot dahil hindi pa siya kailangan ng Team USA. Sa bench mob ng Team US, ay nagawa niyang ipagpag ang 2 unang asignatura, ang Serbia 110-84 at South Sudan 103-86. Kontra South Sudan, 1 of 9 lang sa field si Curry, kasama ang isusubo na lang na layup ay nagmentis pa. Natawagan din siya ng 4 na fouls sa 21 minutes of action. Sa talent, nangingibabaw ang Team USA kahit sino ang bunutin ni Coach Steve Kerr kayang mag-deliver. May LeBron James, Kevin Durant, Anthony Davis, Devin Booker,
Jason Tatum, kahit si Derrick White, tumaka na rin. Ang second unit ng Team USA, pwede nang ibabad sa loob at hindi dadagain si Coach Steve Kerr. We have an embarrassment of riches in this roster. That's the best way to put in. These guys are all champions, all-stars, Hall of Famers, however you want to put it. Yan ang pahayag ni Coach Steve Kerr sa mga reporters. At sa huling laro, second unit ni Coach Steve Kerr, sina Kevin Durant, Anthony Edwards, Bam Adebayo, Jrue Holiday at Derrick White. Nagsalansan sila ng pinagsamang 60 points, may 6 points mula sa 2-for-3 shooting sa tres si 11th man Tyrese Haliburton. That's a pretty potent group when you come off the bench with Bam, Kevin and Derrick White, kabida na sabi ni Coach Steve Kerr. At kontra Serbia off the bench si Anthony Davis at hindi naglaro si Jason Tatum. Laban si South Sudan, starter si Jason Tatum, pero hindi naglaro si Joel Embiid na first 5 laban si Serbia. At pasok na sa knockout round ang USA, haharapin ngayong araw ang Puerto Rico. At nagbigay ng babala si Stephen Curry sa gitna ng nakakainis na pagsadsad ng kanyang shooting para sa Team USA. Ibinangko ni Coach Steve Kerr si Joel Embiid para sa 103-86 na panalo ng Team US laban ng South Sudan nitong Miyerkules na nag-iwan kina Stephen Curry at LeBron James bilang tanging mga manlalaro na nagsimula sa bawat laro ng Team USA patungo sa Paris Olympic Gold. Hindi nakakagulat na ang pwesto ni Stephen Curry at LeBron James sa floor para sa tip-off ay matibay. Silang dalawa ay mga living legend at patuloy na nasa tuktok ng individual na hierarchy ng NBA sa kabila ng pagiging mga nakakatandang players ng Team USA. Tiyak na magiging kasama si Kevin Durant sa kanyang mga matagal ng kalaban na naging kakampi bilang full-time starter para sa US team kung siya ay lubos na malusog bago ang Paris Olympics. LeBron James and Kevin Durant have lived up to expectations at the Olympics, habang si Stephen Curry ay patuloy na nag-struggle para sa Team USA mula pa sa kanilang 5 laro bago ang France. Matapos ang muling pagsubok kontra sa South Sudan, gayon pa man ipinahayag ng superstar ng Golden State Warriors ang pag-asa na malapit na niyang malampasan ang kanyang mini-slump. You don't ever want to get down on yourself. You just want to shoot shots you think you can make. Yan ang sabi ni Stephen Curry. Curry misfired on 8 of his 9 shots on Wednesday at nagtapos siya ng 3 points, 4 assists at nakakuha ng 4 personal fouls and 21 minutes of action.